Si Hodori po is one of the pioneer dito sa Baguio for Korean cuisine. My last bite kasi nag-start kami as an online seller. Ang binebenta namin was kimchi, kimbap, maki. Tinitinda ko lang siya online, and then pag pumapasok ako sa trabaho sa call center, dinadala ko lang siya doon. And then kalaunan, may mga umu-order na ng bilao. So, ayun. Yun po si Hodori. 2020, nag-start ang pandemic sa Pilipinas. So, Hodori was under the Korean, the original owner. And then, give up niya yung Hodori 2020 December. Nag-file siya ng bankruptcy because sobrang hirap nga naman magpatakbo ng negosyo during that time. Empleyado niya ako before. And then we humbly asked him na if we can take over Hodori, and pumayag naman siya. So, nung una, nag-start kami as Hodori's The Last Bite para ma-incorporate yung nasimulan ko online. But then, kalaunan, nakita ko yung branding ni Hodori na hindi pala dapat siya samahan ng ibang name. Kaya ginawa ko siyang Hodori Korean Restaurant. And then we started the business para lang talaga, ma'am, may trabaho kami. Since nag-file ng bankruptcy, halos lahat walang trabaho. So, paano yung mga tao na empleyado niya na nawalan ng trabaho? Siyempre, yung challenges, unang-una, ma'am, financially. Sa finances, sobrang nag-struggle kami kasi pag mag-uumpisa ka ng business, sobrang hirap mag-start, lalo pag kulang yung pera mo. Pero awa ng Diyos, yung na-meet namin along the way, sobrang considerate nila. Second was logistics. Kasi ako, ma'am, hindi naman ako business person, pero andyan yung mga chef. Dumating kami sa point na, sige, magtulungan tayo. Kailangan pala tulungan kami para lang to come up with good idea kung paano gagana yung good logistics. Hindi ko pa alam kung paano nag-start sa Grab, pero may isang babae doon. Siguro talagang pinush na ako, or talagang yun yung trabaho niya na i-push natin yung mga local owners, business owners. Doon niya ako natulungan, ma'am, na ma'am, ganto-ganto. Kasi hindi ko alam kung paano mag-start eh. Pero siya, ma'am, itry nyo lang po to. Ginaid niya ako hanggang makapasok ako. Si Grab yung tumulong sa amin financially. Kasi nag-offer, pero yung financial assistance ni Grab last year. Pero yung assistance when it comes to managing my promo, talagang tinulungan ako ni Grab. Pero yung tulong ni Grab, grabe din kasi almost 90% ng sales kay Grab, yun yung nagpapatakbo ng negosyo, especially last year. Yan. Hindi ko nga iniisip na nag-stand out kami, ma'am. Parang ang iniisip ko lang, kailangan nating lumaban kasi ang daming staff, tapos ang daming expenses. Basta ang nasa isip ko lang nun, gawin natin yung best natin. Take natin yung mga feedback nila seriously, yung mga comment nila. Parang yun lang yung pinanghahawakan ko, ma'am eh. Yun yung nagpapa-move forward sa akin eh. Next for Hodori, we are aiming for a fine dining Korean restaurant dito sa Baguio, which will be the first, pero there's so much to consider. So, hindi ko masabi when will it be. Naniniwala na lang ako na pag will ni Lord, will niya talaga. Tsaka sabi nga nila, timing lang. Time will come. So, yun na din yung pinangahawakan ko. Sa mga fellow merchants ko, laban lang.
Sabi nga nila, hindi laging Pasko, hindi laging tayo ang panalo. Pero sana pag dumating yung time na hindi Pasko at hindi tayo ang panalo, lalaban tayo. Thank you din po sa Grab for giving us this chance to connect and share this experience. Sobrang thankful. Thank you. Grateful. Sabi ko nga, grateful. Yes. Yes. Thank you so much.